kung paano po tatamis sa mga prutas ng inyong mga puno, masasagot ko po siya. At kung tatanungin niyo po ako kung ano natutunan ko sa McGill Memorial School, ito na po yun. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Let us hold our hand, bow our head, close our eyes, and pray. Tayo po ay manalangin. Lord, magandang umaga po. Salamat po sa bagong umaga na binigay niyo sa amin. At muli po kami ay nagkasama-sama upang makinig sa iyong mga salita. Pagharian po ang aming mga puso upang may pamuhay ang mensaheng maririnig namin ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan po. Yung pong praise na yun, hindi ko po nakakalimutan hanggang ngayon na pag po may mga pamangkin, sa mga pamangkin po namin, sa mga nakabata sa amin, pag magpe-pray, para po, madali po nilang matandaan, yun po, hold our hand, bow our head, close our eyes, and let us pray. Yun po yung mga tinuro sa amin sa McGill Memorial School. Dati po, hanggang kinder pa lang po siya, senior hanggang preparatory. At saka po, nung preparatory year po, before mag-elementary, hindi po namin kilala ang fairy tales. Ang turo po sa amin ng Teacher Dasser is tungkol sa mga Bible stories. Hindi po namin kilala si Prince Charming. Katulad ng mga bata ngayon maliliit na, ay, may Prince Charming ako. Ay, princess ako. Hindi po ganun yung nakamulatan namin. Nung bata pa po kami, ang kilala namin si Joseph the Dreamer, si Esther, si Mary, si Jesus Christ, si David, at ang laging kalaban, si Goliath. Diyan po kami namulat. Kaya po ako nandito sa harapan nyo ngayon, nag-text po kasi si Teacher Fe. Sabi niya, ako daw po ang magsasalita ngayon para sa 85th anniversary ng McGill. Kasi napili daw po nila ako dahil dati nila akong student. So ako naman po, kung sa iba po, para mag-iisip pa, diretso ba ako? Mag-i-speaker ba ako? Hindi po yung pag-aalinlangan na magsalita ang pumasok sa akin. Ang pumasok po sa akin ay yung teksto ko tungkol sa binhing tumubo. Pero ang original po, yung talinghaga na maghahasik. So, tinanong ko nung nagpasok po sa yung topic, tinext ko po si Teacher Fe, ano pong theme ng anniversary? Ang sabi po is providing quality education through Christian nurture. Hindi nalalayo sa topic. Kung Christian nurture po siya, ibig sabihin, isa po sila sa mga taong naghahasik ng salita ng Diyos. Hindi po nasama ng loob ng salita ng Diyos. Hindi po sila tatanim ng galit, salita po ng Diyos. Reviewin po natin yung tungkol sa talinghaga ng mga hasik bago po tayo pumunta sa binhing tumubo. Sa talinghaga ng mga hasik, sinabi ni Jesus Christ na ang maghahasik ay tayong mga tagasunod at sumusunod kay Kristo. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mabatong lupa, ang madamo o matinig, at ang matabang lupa, ito po yung mga taong nahahasikan. Kung naaalala po natin, ang nangyari sa binhing inihahagis sa mabatong lupa, kinain ng ibon, tinuka ng ibon. At sa madamo at matinig, nagdahon sila pero hindi po namunga. At sa matabang lupa, ito po ang namunga at lumaki. Sinabi po sa unang talinghaga na kahit saan lugar, anumang panahon, naroon ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Nabanggit din ang may pandinig ay makinig. Sa ating pakikinig sa sermon, pag-aaral ng Biblia, pagtuturo ay hindi sapat ang makinig lamang. Nararapat na ipamuhay ang mensahe nito at ipahayag sa iba
sa pamamagitan ng gawa. Hindi lang po si pastor, mga lay workers, ang mga manggagawa sa simbahan ang maaari maghasik ng binhi. Tayo din po, kahit ano pong trabaho natin, nasa bundok o nasa syudad, pwede nating ipamuhay ang salita ng Diyos. Sa Magil po, naalala ko po nung bata pa ako, kasi po kami magkakapatid, may kapatid po ako laging kaaway. Ang ginagawa po ng daddy, pinaghihiwalay kami. Pagdating po sa, syempre, school na po siya, pangalawang bahay, ang natatandaan ko rin po, kapag may nagkakaaway sa amin, pinaghihiwalay din po kami. Dun ka sa kabila, dito sa kabila. Hindi po kami tinuturuan na, hindi ko po naalala na ang teacher ng Magil Memorial School is hindi naging makatarungan sa aming mga bata. Lahat pantay-pantay. Hindi niya sinabing, ikaw kasi makulit ka. Ikaw matigas ang ulo mo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkaganyan ng classmate mo. Hindi po. Ang ginagawa po, pinaghihiwalay. Tapos, syempre po, bata, mamaya-maya po, magkalaro na ulit. Nagsosorry kung may kasalanan, tinuturuan po nila mag-sorry, yung nakakasakit. Ang susunod pong talinghaga na ito po ang pagtutuunan na nabasa sa teksto ay ang talinghaga ni Jesus tungkol sa binhing tumubo. Tungkol naman po ito sa mga taong tagasunod ni Jesus na nais agad magkaroon ng bunga o resulta ang pangangaral at pagpapagal nila. Dito pinapaunawa at tuloy taglayin ng isang lingkod ng Diyos. Ang kasunod pong talinghaga na isunod ni Jesus ay tungkol po sa binhing tumubo. Tungkol po sa mga manggagawa na naghihintay agad ng reward. Katulad po dahil naging guro na din po ako, naranasan ko po yung, di po ba dapat monthly nagkakaroon ng sahod or every cut-off? Naranasan ko po kasi yung 3 cut-off, wala pa. Pero yun po ang sinasabi sa Bible, sa talinghagang ito na magkakaroon. Huwag kang mawawala ng pag-asa. So sa lahat po ng tagasunod ni Jesus, katulad po ng mga teachers natin, hindi po lahat ng bata ay may matatabang lupa. May mga bata po kasi katulad ng mababato, na mahirap pong tubuan, na mahirap pong i-cultivate yung tinanim na buto. So sa talinghaga po ito, nakalagay din po kung ano po ba ang katangian na dapat taglayin ng isang tagasunod ni Jesus. Kung providing quality education through Christian nurture, maliwanag po na isa ding taghahasik ang ating mga guro ng Magil Memorial School. Kung mapapansin po natin, hinahalin tulad sa mga manggagawa ng ubasan ang tagasunod ni Jesus. Sabi nga po, madami nga anihin, ngunit maunti ang manggagawa. Ano ang katangian? Dapat po ba 4-year graduate, may master's degree, doctorate, may vocational? Dapat po ba may pleasing personality? 3 po ang sinasabi sa talinghaga. Kung tagasunod ka ni Jesucristo, may kakayahan kang mapagtagumpayan ang pagkabagot o pagkabalisa. Sa linya po namin as magsasaka, wala pong magsasaka ang tinitigan ang hinasik na binhi para bantayan kung tumutubo ito, bagkos diretso sa paggawa. Hindi po pagkahasik lang ng buto, tutunga nga na lang po, tapos hihintayin tumubo. Hindi po ganon. Tapos, ang tagal lumaki. Hindi po ganon. May mga sinasabi nga pong cultural practices. Ay di, yun po, may napagtagumpayan ng pagkabagot o pagkabalisa. Katulad nga po na experience ko na halos isang buwan wala pa akong sweldo. Tapos, ano pong gagawin ko? Short ako sa budget. Hindi naman po pwede akong tumigil sa pagtatrabaho. Diretso po ang buhay. Sabi nga po,
Ang lagi din po tinuturo ng mga matatanda sa simbahan, at saka nung naging kabataan nga po ako, live by faith and not by sight. At saka God will provide. Kung patuloy tayong sumusunod sa Panginoon, hindi po niya tayo pababayaan. Kung ang ibon nga po sa parang nakakakain, hindi po ba? Kung natatandaan niyo po, do not worry. Kung ang mga hardin nagkakaroon ng damit na mas maganda pa sa damit ni Solomon, tayo pa po kaya na anak niya. Ang pangalawa po, matyaga sa pagtupad ng gawain at misyon na inatang sa kanya. Sabi ni Jesus sa Juan 5 verse 17, kaya't sinabi ni Jesus, ang aking amay nagpatuloy sa paggawa at gayon din ako. Hindi siya nagpapigil. Kahit pa ang dami nagsasabing mali ang tinuturo mo, mali ang ginagawa mo, diretso pa siya hanggang mapako siya sa krus. Pagkatapos pong maghasik, hindi po doon natatapos ang gawain ng magsasaka. May monitoring po siyang ginagawa. Meron pong monitoring na ginagawa. Tinitingnan po niya kung may pesteng nakikita sa paligid. Kung merong mga dambong nakapaligid sa halaman, kung pumapayat ba yung mga halaman, hindi po natatapos ang paggawa. Kapag po bumabagyo, alam niyo po bang hindi po pumapasok sa bahay ang mga magsasaka natin? Ang ating mga manggagawa? Katulad po ng mga teacher natin dito, di po ba dapat Monday to Friday ang pagtuturo? Pero makikita po rin po natin sila sa Sunday School. Hindi po sila tumitigil. Katulad po ng manggagawa sa Ubasan, wala po yung holiday. Wala po yung suspension of class dahil may bagyo. Ang paglilingkod po sa Diyos ay tuloy-tuloy. Na-share ko po sa inyo kung ano yung nangyari sa thesis ko nung college ako. Naalala ko po nun, ang thesis ko po kasi is chicharo, yung garden pea, yung masarap po sa chapsuy. Sa Lokban po kasi ako magtatanim, so hindi po siya appropriate dito sa Quezon kasi medyo mababa po yung level, yung elevation. Nung naglagay po ako ng growth hormone para maging malaki siya, saka mas tumibay. Sa pagpapala naman po ay dumating ang milenyo. Nakita ko po si garden pea ko, winawasiwas po siya ng ulan at saka ng hangin. So hindi ko po pwedeng sabihin sa sarili ko na bumagyo naman, ititigil ko na. Masisira lang yun eh. Hindi po pwede. Kasi ang ginawa ko po yung thesis is December. March, dapat gagraduate na ako. Kailangan ko siyang tapusin. So pumunta po ako sa field. Tinali ko po siya sa balad. Sinecure ko po talaga siya. Tapos habang nagsisecure ako, talagang sinasabi ko kay Lord, Lord, kailangan makatapos. Naka-extend ako ng 1 taon, huwag mo nang patagalin. Hindi ganyan. Tapos, nakinig naman po ng Panginoon yung prayer ko. Maayos po yung production ng halaman. Ang plano ko po nun, Pagkatapos ng thesis, pag naka-anin na po ako, ibebenta ko po siya. Kasi magkano po yung 80 pesos per kilo. Ay ilan ang production po nung lugar ko, nakakapag-produce po siya ng mga 1 tons. So malaki din po. Pero after po nung nangyari tungkol sa bagyo, pinamigay ko na lang po siya. Pinamigay ko po siya sa mga faculty, sa mga teachers, sa mga co-students ko. Ang sabi ko, blessing sa akin ni Lord yan eh. Ipapasa na niya ako, gagraduate na ako. So, ang share ko po sa inyo is sa mga estudyante, lalo na yung mga nagbo-boarding house, yung lagi na lang noodles, eh di meron na po silang mga pangsahog sa kanilang gulay, sa kanilang kakainin. Nakatulong pa ako sa kanilang nutrients sa katawan. So, ganun po.
matyaga sa pagtupad ng gawain at misyon na inatang sa kanya. Nung estudyante po ako, yun nga po yung objective ko. Madaming maghihintay sa akin mga tao na nagugutom. Darating ang panahon, makakapagpakain din ako. Nung pagka-graduate ko po, nagtrabaho nga po ako sa NFA as Quality Assurance Officer. Meron po itong flag ceremony. Tapos, meron pong tinatawag na National Food Authority Hymn. So, yung pong lyrics ng kanta, para po yun yung naging objective ko bilang agriculturist. Ito po yung linya. Pangarap ng isang bansang masagana sa pagkain, at ang nasasakupan niya kailan may kakalingain. Dito sa aming bayan, ang aming adhikain, ang bawat Pilipino kailan may di gugutumin. Katulad ni Jesus, hindi po siya tumigil sa paggawa, at lalo na sa pagdadasal. Ang kanya pong manggagawa ay walang holiday at suspension dahil lang sa masamang panahon. At ang huli po sa lahat, naglalaan ng pagkakataon para sa paglago na may kaakibat na pag-asa. Kaya po kung mapapansin nyo, ang karamihan po sa teachers ngayon is tapos na ng 4-year course, mag-aaral pa ulit. Dahil gusto po nila ng promotion, dahil mas gusto pa nilang mapalago ang kanilang kaalaman. Kahit sa farming din po, hindi po pauhuli ang sakahan. Siyempre, kung madami na nagugutom, dapat mas mabilis ang production. Hindi pwede ang kalabaw lang. Meron na po tayong tinatawag na tractors. Sa paglipas po ng panahon, pagtaas ng populasyon, kailangan po, nakikisabay din po ang mga manggagawa ng Diyos sa ganitong pagbabago. Katulad po sa mga teachers. Ngayon po kasi iba na ang tingin ng mga bata. Dati po okay pa sa amin yung libro lang na binubuksan, tapos makikita yung pictures. Ngayon po, dahil madami na ang mga nag-aaral, kailangan naka-projector. Para nakikita ng lahat ng mga bata at mas madali nilang maunawaan kung ano ang gusto nating iparating sa kanila. Nagkakaroon ng film viewing, nagkakaroon ng mga practicum, nag-i-innovate po ng mga bagong technology. Yun po ang sinasabi sa naglalaan ng pagkakataon para sa paglago at may kaakibat na pag-asa. Dahil kapag ginawa po natin yun at patuloy po tayong lumalago sa pagiging manggagawa ng Panginoon, alam po natin, hindi man po natin nakikita sa material, hindi man po natin nakikita sa mundong ito, pero alam po natin na meron tayong reward. May reward na naghihintay po sa atin. Ang talinghaga po ng ating Panginoon ay nagpapaalala sa bawat isa sa atin upang huwag katamaran. Wala pong tamad na Kristiyano. Lahat ng Kristiyano ay dapat marunong gumawa at masipag. So, tatanungin ko po yung Magil Memorial School. Sa 85 years po ba na pagtuturo, tatamarin pa po ba kayo? Hindi. Sa totoo lang po, parang sa 85 years, sa dami ng mga nagtapos sa Magil Memorial School, nag-aani na po sila. At siguro po sa darating pa maraming taon, talagang may naghihintay pa sa kanilang mas masaganang ani. Para po sa ating lahat, lalo po tayo magtiyaga sa ating paggawa na walang pagkabagot at lubos ang pag-asa na ang magpapabunga sa lahat ng ating pinagpagalan, hindi po natin namamalayan ang pagtubo ng hinasik nating binhi. Naka 100 years na nga po ang ating simbahan at 85 years ang ating school. Marami na pong nakatapos at siguro po sa mga nakatapos, may mga nakapaghasik na rin po ng mga salita ng Diyos. Mahirap po. Kaya po lagi pong sa talinghaga, laging sinasabi ni Lord na parang
parang magsasaka. Mahirap po talaga na na ang kalaban mo is environment, bumabagyo, nagtatag-init. Pero kung patuloy po tayo nagtitiwala sa Diyos, wala po tayong dapat ipag-alala. Mahirap, ngunit kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Patuloy po tayo magtiwala sa Kanya at gumawa sa Kanyang ubasan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.